Isa sa mga mahalagang simbolo ng relihiyong Islam, ang Quran. Ito ang aklat na nagsisilbing haligi ng pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim. Bilang pagpupugay sa banal na Quran, isinagawa ang ika-40 National Quran Reading Competition kung saan ang ibabaw ang kakayahan nating kababayang Muslim sa pagbasa nito. Balita mo kami, Princess Habiba Sarif. Al-Quran, the exponent of truth, justice, and peace. Katotohanan, hustisya at kapayapaan. Yan ang mga salitang bumubuo sa tema ng ika-40 National Quran Reading Competition ng mga Muslim sa Pilipinas na inorganisa at pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Sa aming pagdating, nasaksihan namin ang tila paawit na pagbasa ng Quran ni Ustad Zais Naira Parahiman, ang ipinagmamalaki ng Pilipinas na nakasungkit ng ika-42 International Al-Quran Reciters Assembly noong taong 2000 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mapapansin sa nasabing okasyon na bawal ang pagpalakpak sa bawat pagtatapos ng pagbabasa ng banal na Quran at bawal din ang pag-iingay habang may nagbabasa nito. Taimtim at isinasa puso, yan ang paglararawan ng pakikinig o pagbabasa ng Quran. Formal na binuksan ang nasabing kompetisyon ng bagong talagang kalihim ng NCMF na si Bai Yasmin Busranlao. Sa kanyang mensahe, hinihikayat nito ang pagsasapuso at pag-intindi ng mga banal na salita ng Allah na nakapaloob sa Quran. Dinaluhan ng iba't ibang mga Muslim na opisyal ng gobyerno at maging ng mga international delegates ang nasabing kompetisyon tulad na lamang ng mga bansang Malaysia, Iran, Libya at ng iba pa na ang layunin ay mas palakasin pa ang ugnayan ng mga Muslim countries at ng Pilipinas. At si Pangulong Benigno S. Aquino III nagpaabot din ng kanyang pagbati. 34 ang mga kalahok sa nasabing kompetisyon na nanggaling pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nahahati ito sa 17 na kalalakihan at 17 naman na kababaihan. 17 naman ang mga hurado na siyang maingat na pipili sa mga mananalo. Kaharap ng mga kalahok ang mga manonood nito. Ngunit ang mga hurado nasa kabilang kwarto na makikinig lamang sa bawat estilo ng mga ito sa pagbabasa. Ayon kay Alim Muhammad Gana, isa sa mga hurado, ang pagbibigay nito ay hindi madali. Ibabase nila ito sa tajwid o tamang pagbasa, himig, fasaha o tamang pagbigkas at syempre ang estilo ng boses. Ayon kay Sultan Maseding M. Salik, Director 4 ng Muslim Cultural Affairs at nanguna ng pag-organisa ng kompetisyon, ang layunin ng kompetisyong ito ay ang pagpapahalaga at pagpapanatili sa ganda ng kultura ng Muslim at ng Islamic heritage. Ayon sa kanya, ang mga mananalo sa kompetisyong ito ay kikilalanin bilang kakatawan naman sa Pilipinas, isa sa mga kalalakihan at isa naman sa mga kababaihan na silang lalahok sa International Quran Reading Competition sa Kuala Lumpur, Malaysia at maging sa iba pang kompetisyon sa labas ng bansa. At kung gaano ito kahalaga, isa itong pagkilala na ang kulturang Muslim kasama itong pagbabasa ng Quran. Although it's a worldwide na culture, but being Muslim, dito sa Pilipinas, nagkakaroon din tayo ng annual dahil nga sa this is a cultural heritage na kinikilala ng Philippine government. This is a gift actually. And we have to treasure this. Para sa telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarif.